Pagsusuring pampanitikan ang kalupi ni Benjamin Pascual. Panimula, uri ng panitikan pagtukoy sa mga anyo ng panitikang sinulat sa himig o damdaming taglay nito. Bansang pinagmulan, pagpapakilala sa bansa kung saan naisulat ang akda. Pagpapakilala sa may akda, ito ay hindi nangangahulugan sa pagkasuri ng pagkatao ng may akda, kundi sa mga bagay na nag-uudyok sa kanyang likhain ng isang akda at layunin ng akda, pagsusuri sa kahalagahan ng akda kung bakit sinulat. Panimula, uri ng panitikan. Ang kalupi ni Benjamin Pascual ay isang maikling kwento. Ito ay isang maiksing salaysay hinggil sa isang mahalagang pangyayaring kinasasangkutan ng isa o ilang tauhan at maiisang kakintalan o impresyon lamang. Ito ay isang masining na anyo ng panitikan na orihinal na nagmula sa Pilipinas sa lungsod ng Luwag, Ilocos Norte. Alam mo ba na ang Lawag City ay nasa Rehiyon 1? Samantalang ang pangunahing wika naman na ginagamit dito ay Iloco, bagamat may ilan ding nagsasalita ng Tagalog at Ingles. Ang may akda ng Ang Kalupi ay si Benjamin P. Pascual. Si Benjamin P. Pascual ang sumulat ng Ang Kalupi. Siya ay pinanganak sa lungsod ng Lawag, Ilocos Norte noong Enero 16, 1928. Siya ay anak ni na Domingo at Adriana Pascual. Kasal siya kay Erminda Besabe at sila ay may 5 anak. Nagtrabaho siya sa Liwayway bilang comics editor at copy editor noong 1956 hanggang 1981. Marami siyang naisulat na maikling kwento sa wikang Ilocano at nakasulat na rin siya ng 2 nobela sa wikang ito. Ito ang mga akda ni Benjamin P. Pascual. Babaeng Misteryoso, Lalaki sa Dilim, Landas sa Bahaghari, at Ang Kalupi. Ang layunin ni Benjamin P. Pascual sa pagsulat ng Ang Kalupi ay maipakita ang realidad at mamulat ang mga tao sa tunay na pangyayari sa lipunan at sa mundong ating ginagalawan, ang kawalan ng hustisya at epekto ng mapanghusgang isipan ng tao. Sinasalamin nito ang katotohanan na hinuhusgahan natin ng isang tao base sa anyo o itsura at estado nito sa buhay. Ipinapakita sa akdang Ang Kalupi ang isyu ng kahirapan ang nagiging dahilan ng kawalan ng boses at balakid sa pagkamit ng hustisya. Para sa ikalawang bahagi, pagsusuring pangnilalaman. Dito nakapaloob ang tema o paksa ng akda, mga tauhan, karakter sa akda at persona, tagpuan o panahon, balangkas ng mga pangyayari at kulturang masasalamin sa akda. Mga tauhan, karakter sa akda at persona. Isang maligayang ina na nakapagpatapos ng anak sa high school. Masaya at masikap niyang napatapos ang anak kung kaya lubos ang galak na nararamdaman niya habang hinihintay ang araw ng pagkatapos ng anak. Ito si Aling Marta. Ngunit sa kabilang banda, siya ay may kalupitan sa ibang tao lalo na sa pisikal na anyo ay salat ito. Mabilis na nanghusga sa kapwa. Katangi ang tunay na napapanahon at masasabi kong nabubuhay sa kasalukuyan. Ang pulis, masiyasat at makatwiran. Siya ay may malalim na lohikal sa pag-iisip at pagpapasya, subalit masasabi kong mabagal na magbigay ng aksyon hinggil sa importanteng bagay at pagkakataon. Isa rin marahil siya sa naging dahilan ng pangyayari sa kwento. Ang ganitong mga katangian ay maituturing na talagang masasaksiyan
sa lipunan sa kasalukuyan. Ang batas na mabagal na umuusad para sa mga taong salat at walang antas sa lipunan. Andres Reyes. Siya'y isang musmos na batang salat sa buhay. Walang maayos na tirahan at hindi marunong magbasa o sumulat man lang. Subalit makikitang nangingibabaw sa kanya ang pagiging makatao at magalang. Sa kabila ng kanyang kamusmusan, ay marunong siyang ipahayag ang kanyang sarili at ang tingin niya ay tama. Ang anak ni Aling Marta. Ang babaeng anak ni Aling Marta ay nagbibigay ng liwanag at pag-asa sa kanilang pamilya dahil siya ay makakatapos na sa sekundarya na tunay na nagbigay ng kasiyahan at kagalakan sa kanyang ina. Tagpuan o panahon. Ang kwento ay naganap sa palengke kung saan maraming tao ang nagdadaan at namimili. Maganda ang sikat ng araw at maraming tao sa palengke, kung saan abala ang lahat sa pamimili at pagtitinda. Inilalarawan ang kinalalagyan ng bawat pwesto ng mga nagtitinda katulad ng gulayan, isda at iba pa. Ito ay naglalarawan ng isang ordinaryong araw sa palengke. Gayon din ang kalagayan ng palengke ng mga panahong isinasiwalat ang akda. Naging mas detalyado ang paglalarawan ng tagpuan ng kwento. Ikalawang tagpuan ay ang maliit na barong-barong, isang bahay na tinitirhan ng pamilya ni Aling Marta. Dito naiwan ni Aling Marta ang kanyang kalupi na pinaniniwalaang kinuha ni Andres Reyes. Ikatlong tagpuan, pamilihang bayan ng Tondo. Dito palaging namimili si Aling Marta. Dito rin niya natuklasan na wala pa sa kanyang bulsa ang kanyang kalupi. Kalsada malapit sa outpost. Dito kinausap ng pulis ang bata. Sa lugar na ito, binawian ng buhay ang bata. Balangkas ng mga pangyayari. Sa simula ng kwento, ipinakilala ang pangunahing tauhan, gayon din ang tagpuan. Idinetalye ang pagkakasunod-sunod na ginawa ng pangunahing tauhan at ang pinanggagalingan ng kanyang emosyon. Ito ay tipikal na nangyayari sa mga kwentong ating nababasa. Sa gitnang parte ng kwento ay ipinakilala ang mga tauhang magkakaroon ng malaking ganap sa buhay ng pangunahing tauhan at ang mga tauhang magpapabago ng takbo ng kwento simula sa umpisa. Dito nagsimula ang tunggalian sa kwento kung saan hinahanap na ang nawawalang kalupi. Nakadagdag pa dito ang pagpasok ng mga suportang tauhan na nagpasidhi ng damdamin ng pangunahing tauhan. Hindi inaasahan ang naging mga pangyayari dahil hindi ito ang natural na inaasahan ng bawat mambabasa. Nang pumasok ang pulis sa kwento, karaniwan ay nagkakaroon na ng kapanatagan ng mga tauhan. Subalit dito ay naging kakaiba dahil lalong nagulo ang mga tauhan at sumidhi pa ang tunggalian. Inakalang matatapos na ang kwento nang dalhin na sa presinto ang bata at ang magiging kalutasan na sana ng tunggalian. Ngunit hindi ganon nangyari. Nagwakas ito sa pagkamatay ng bata na hanggang sa katapusan ay pinanindigan na wala siyang kasalanan. Ang katapusan ay hindi inaasahan dahil kahit namatay na ang bata ay sarili pa rin ni Aling Marta ang iniisip niya. Naging palaisipan din ang wakas na walang malinaw na kapaliwanagan sa mga pangyayari na naranasan ni Aling Marta nang siya ay makauwi na.
Sa kabuuan ng akda, malinaw ang mensahe nito sa mga mambabasa. Iyon ay ang hindi patas na pagtingin sa mga mababang antas o uri ng tao sa lipunan. Gayon din ang kalupitang pinagdaraanan ng isang tao sa mata ng mga mapanghusgang lipunan. Gayon din, malinaw na makikita ang kawalan ng katarungan kahit na may buhay na inutang kung wala kang kapangyarihan na makakamit nito. Madaling mahusgahan ng isang tao nang base lamang sa kanyang pisikal na katangian. Madalas na naaapakan ang mga mahihina ng mga taong malalakas. Ito ay tunay na masasalamin sa akda. Ang mga simbolismong ginamit sa akda katulad ng kalupi ay nangangahulugang kayamanan na kung saan handang makaapak ng ibang tao ang isang tao dahil lang dito. Ito rin ang nagpapatunay na ang yaman ng isang tao ay may pinapahalagahan kaysa sa buhay ng iba ng pagiging makatao. Buhat sa kwentong ito, masasabi kong natutuhan kong mayroong hindi pagkakapantay-pantay sa bawat tao sa lipunan at maaari kang maapakan kung mahina ka. Ang malalakas ay makapangyarihan ay ang tanging magkakaroon ng pagkakataon na makakuha ng hustisya. Bukod pa doon, nakita ko kung gaano kahalaga ang pera sa isang tao. Nagagawa nitong mabago ang pag-uugali ng isang tao at mas nangingibabaw ang pagpapahalaga sa pera kaysa sa pagpapahalaga sa pagpapakatao. Kulturang masasalamin sa akda. Una ay pagpapahalaga sa edukasyon. Sa umpisang bahagi pa lang ng kwento ay sinalaysay na agad kung gaano ang tuwang nararamdaman ni Aling Marta dahil sa pagtatapos ng kanyang anak. Iniisip pa lang niya ang magiging anyo at itsura ng anak ay lubos na siyang nasisiyahan. Tunay nakakapagpadala ito sa kanya ng pag-asa na sa susunod na mga panahon ay makakaluwag sila sa buhay dahil sa kanyang anak. Ikalawa ay ang paghahanda ng pagkain. Nasalamin din sa akda ang kaugalian ng mga magulang tuwing mayroong mahalagang okasyon sa kanilang pamilya, naghahanda o nagluluto ng masarap na pagkain kagaya ng ginawa ni Aling Marta. Pangatlo, pagsusuring pangkaisipan. A. Mga kaisipan, ideyang taglay ng akda. B. Estilo ng pagkakasulat ng akda. A. Mga kaisipang ideyang taglay ng akda. Ang mga tao ay mahilig tumingin sa panlabas na anyo. Ang panghuhusga ng mga tao tulad ni Aling Marta sa linyang ito. Ikaw ang dumukot ng kalupi ko. Ano? Huwag kang magkakaila. Ipinapakita kung paano niya inakusahan ng bata ang panguna ng kanyang kalupi. Kahit na wala siyang basihan na ang bata ay kumuha nito. Hindi pantay na hustisya sa mahirap at may kaya sa buhay. Ang mga taong katulad ng bata sa kwentong ang kalupi na lumaki sa hirap, gusgusin at walang kaya sa buhay ay nagkaroon ng walang pantay na trato sa lipunan. Sa linyang ito, mapapakita ang paraan ng maling pagtrato sa kanila. Ang kaisipang ginawa niya lamang ang dapat niya ninuman at para malaman ng lahat ang nangyaring ito. Pagbabayad lamang ng bata sa kanyang nagawang kasalanan, ang pagbabayad na ito ay ang kanyang buhay. Mga simbolo sa kwento. Ang kalupi ay sumisimbolo sa kung paano itrato ang mga babababa sa lipunan ng mga taong nakaangat ang pagkakaroon ng estado sa lipunan. Ang barong-barong naman na tahanan ay sumisimbolo sa isang simpleng pamumuhay ng isang Pilipino. Si Aling Marta, sinisimbolo niya ang mga tao sa lipunan na mapang-abuso, mapanghusga, mababa ang pagtingin sa taong mahirap at walang pusong tao.
na kinakain ng kadiliman ng puso. Ang bata naman ay sinisimbolo niya ang taong inosente na napagbintangan sa mga bagay na di nila ginawa at sila ang nagdusa sa huli. Malikhaing pagsulat. Maganda ang pagpapahayag ng mga dialogo ng bawat karakter at ito ay bumabase sa isang sitwasyon, pangyayari o karanasan sa buhay. Malinaw na naipahayag ang aral sa kwento gamit ang mga tauhan. Magaling ang pagkakasulat ng kwento. Ito, nagbibigay ng kalituhan sa isipan ng mambabasa kung paano tatapusin ang kwento. May emosyon ang pagkakasulat at sumasalamin sa totoong pangyayari sa lipunan. Napakaangkop ng kwento para sa mambabasa na ipakita ng maayos ang bawat emosyon, ang sitwasyon sa lipunan ng mga taong mahirap at napakalaki ng agwat ng antas ng nakaangat sa buhay sa lipunan. Nakakapukaw ng isipan at damdamin ng mambabasa. Sa ginawang katapusan na di naasahan, napapaisip ang mga mambabasa ng iba't ibang maaaring mangyari sa katapusan. Nagbibigay ng katanungan sa isipan kung saang lugar pinag-aral ng ang anak ni Aling Marta, anong nangyari pagkatapos mamatay ng bata, saan siya dinala, ano ang nangyari pagkatapos na mahimatay si Aling Marta, paano nalaman ng kanyang asawa at anak ang ginawa ng ina at asawa, at paano natanggap ng asawa at anak ang ginawa ng asawa at ina. Ika-4, teoryang ginamit. A. Dulog, kritisismo o mga teoryang pampanitikan. B. Pagpapatunay sa teoryang ginamit. A. Dulog, kritisismo o mga teoryang pampanitikan. Naturalismo, realismo, archetypal. B. Pagpapatunay sa teoryang ginamit. Una, teoryang naturalismo. Ito ay teoryang pampanitikan na naniniwalang walang malayang kagustuhan ng isang tao dahil ang kanyang buhay ay hinuhubog lamang ng kanyang heredity at kapaligiran. Ang mga akdang nagbibigay diin sa teoryang ito ay nagpapakita ng mga pangyayaring natural at nakatutulong ang mga piling salita at mga pahayag upang pangibabawin ito. Ipinakikita rin ang epekto ng kapangitan ng kalagayan, katulad ng kahirapan at kawalan ng katarungan sa mga tauhan nito. Ito'y isa sa mga namamayagpag sa kasalukuyan. Pagpapatunay sa teoryang ginamit, tinamaan ka ng mintik na bata ka. Sabi niyang pinanginginigan ng laman. Kung wala ang binabaing pulis na makapagpapaamin sa iyo, ako ang gagawa ng ikaamin mo. Saan mo dinala ang dinukot mo sa akin? Saan? Napahiyaw ang bata sa sakit. Ang bisig nito ay halos napaabot ni Aling Marta sa kanyang balikat sa likod. Ang mga nanonood ay para-paraang nangapatda ng dila upang makapagsalita ng pagtutol. Ang kaliwang kamay ni Aling Marta ay pakabig na nakapaikot sa baba ng bata. Sinapo ito ng bata ng kanyang kamay at nang mailapit sa kanyang bibig ay buong panggigigil na kinagat. Hindi niya gustong tumakbo. Halos mabali ang kanyang siko at ang nais lamang niya ay makaalpas sa matitigas na bisig ni Aling Marta. Bahagyanan niyang narinig ang mahahayap na salitang nagbubuhat sa humahabol na si Aling Marta, ang sigaw ng pulis at ang sumunod na tilian ng mga babae. Bahagyanang umabot sa kanyang pandinig ang malalakas na busina ng isang humahagipis na sasakyan.
Sa isang sandali ay nagdilim sa kanya ang buong paligid at sa pagmumulat na muli ng kanyang paningin, sa pagbabalik ng kanyang ulirat, ay wala siyang nakita kundi ang madidilim na anino ng mga mukhang nakatunghay sa kanyang lupaypay at duguang katawan. Dito ay pinakikita ang karahasan na naranasan ng batang si Adrian sa kamay ni Aling Marta. Siya ay nakaranas ng diskriminasyon dahil sa maling paratang. Madali siyang nausgahan dahil sa kanyang pisikal na anyo at maging estado ng kanyang pamumuhay. Ito ay maaaring nasaksihan ng may akda dahil may mga ganito talagang pangyayari na nagaganap sa toong buhay. Ito ay nagpapakita ng kaganapang karimari-marim at kasuklam-suklam. Ikalawa, teoryang realismo. Ang teoryang realismo ay tumatalakay sa katotohanan sa lipunan. Karaniwan itong pinapaksa ang kalagayan na nangyayari sa lipunan tulad ng korupsyon, katiwalian, kahirapan at diskriminasyon. Di pagpapatunay sa teoryang ginamit. Natawa si Aling Marta at pagkaraan ay dumukot sa bulsa ng kanyang bestida upang magbayad. Saglit na nangulimlim ang kanyang mukha at ang ngiti sa maninipis niyang labi ay nawala. Wala ang kanyang kalupi. Napansin ng kaharap ang kanyang anyo. Bakit ho, anito? Nawawala ho ang aking pitaka. Wala sa loob na sagot ni Aling Marta. Magkano ho naman ang laman? Ang tanong ng babae. Ang tanda niyang laman ng kanyang kalupi ay 70 piso na siyang bigay na sahod ng kanyang asawa ng sinundang gabi, Sabado. Ngunit ay ba niya kung bakit ang di pa may nakikiramay ang tonong nagtatanong ay nakapagpalaki ng kanyang loob upang sabihin, 110 piso ho. Nanatili siya sa pagkakatayo ng ilang saglit. Wari tinakasan ng lakas. Nag-iisip ng mga nakaraang pangyayari. Maya-maya ay parang kidlat na gumuhit sa kanyang alaala ang gusgusing batang kanyang nakabangga. Tumama ang siko nito sa kanyang dibdib, sa kanyang katawan. Dali-dali siyang tumalikod at patakbong lumabas. Hindi pa marahil iyon nakakalayo. May ilang sandali pa lamang ang nakaraan. Ang tabas ng mukha, ang gupit, ang tindig. Sa labas, sa harap ng palengke na kinaroroonan ng ilang tindahang maliliit at ng mangilan-ngilang namimili at ang batang panakaw na nagtitinda ng gulay ay nagpalingalinga siya. Matakbo ulit siyang lumakad sa harap ng mga bilaon ng gulay na halos mayapakan na niya sa pagmamadali. At sa gawing dulo ng prosesyon na di kalayuan, sa natatanaw niyang karatig na outpost ng mga pulis, ay nakita niya ang kanyang hinahanap. Nakatayo ito sa harap ng isang bilao ng kangkong at sa malas niya ay tumatawad. Hindi siya maaaring magkamali. Ang wakwak na kamiseta nito at ang mahabang panahon na ari sa lawalding ginagamit ng kanyang ama ay sapat ng palatandaan upang ito ay madaling makilala. At ang hawak nitong bangus na tig-20, maliksi siyang lumapit at
binatak ang bata sa liig. Nakita rin kita. Ang sabi niyang humihingal, ikaw ang dumukot sa pitaka ko. Ano, huwag kang magkakaila. Sa senaryong ito, ay may kitang nagsisinungaling si Aling Marta tungkol sa tunay na halaga ng nilalaman ng kanyang kalupi. Isang pagsisinungaling upang hindi siya kaawaan bagkus ay makakuha ng simpatya mula sa ibang tao. Kung ating sisilipin ay magpasa hanggang ngayon, napakarami pa ring tao na katulad ni Aling Marta. Nakakalungkot man ding isipin na sila pa ay mga taong nanunungkulan sa ating bansa. Sa senaryong ito ay masasabi kong nagkaroon ng katiwalian at diskriminasyon. Katiwalian dahil si Aling Marta ay hindi naging tapat at nilinlang niya ang tindera tungkol sa tunay na halaga ng kanyang kalupi. Diskriminasyon dahil ang batang biktima ay nausgahan ng agaran dahil lamang sa nakikita ng mga taong marumi ang pag-iisip. Kung iugnay sa kaganapang nangyayari pa rin sa kasalukuyang kaganapan, napakaraming katiwalian na nagaganap sa ating gobyerno, kung saan inuuna nila ang kanilang pansariling interes kaysa sa pangangailangan ng kanilang nasasakupan. Magpasa hanggang ngayon, ay nararanasan pa rin ng marami nating kababayan ang diskriminasyon dahil sa napakaraming rason. Ikatlo, teoryang arketipal. Ang arketipal na pananaw o mitikal na oryentasyon ay isang dulog na kawangis ng psikolohikal na pananaw. Nakapako ang atensyon ng arketipal na pananaw sa paraan ng paglikha at ang epekto nito sa mambabasa. Ang layunin ng panitikan ay ipakita ang mga mahalagang bahagi sa akda sa pamamagitan ng simbolismo. Ngunit hindi basta-basta masusuri ang mga simbolismo sa akda. Pinakamainam na alamin muna ang kabuuang konsepto at tema ng panitikan sapagkat ang mga simbolismong nakapaloob sa akda ay magkakaugnay sa isa't isa. Ang lahat ng simbolismo ay naaayon sa tema at konseptong ipinapakilala ng may akda sa mga mambabasa. D. Pagpapatunay sa teoryang ginamit. Ikaw nga dumukot sa pitaka ko at wala ng iba. Kung wapay binangga mo ako, ano ha? Magaling ang sistema ninyong iyan. Kikita nga kayo rito sa palengke. Marami nang nakapaligid sa kanila, mga batang nagtitinda, lalaki at babaeng namimili. Inikpitan ni Aling Marta ang pagkahawak sa leeg ng bata at ito'y pilit na iniharap sa karamihan. Aba, kanina ba namang pumasok ako sa palengke, banggain ako? Ang sabi niya. Nang magbabayad ako ng pinamili ko't kapain ng bulsa ko, wala ng laman. Ang mabuti ho'y ipapulis ninyo, sabi ng nakalabi ng isang babaeng nakikinig. Talagang dito ho sa palengke maraming naglilipa ng batang gaya niya. Tena, ang sabi ni Aling Marta sa bata, sumama ka sa akin. Bakit ho? Saan ninyo ako dadalhin? Saan sa akala mo? Sabi ni Aling Marta at pinisilang liig ng bata. Ibibigay kita sa pulis. Ipabibilanggo kita kapag di mo inilabas ang dinukot mo sa akin. Ang pagpapatunay sa teoryang ginamit. Ang akda ay naglalayong mamulat ang mga tao sa tunay na pangyayari sa lipunan at mundong ating ginagalawan.
ang kawalan ng hustisya at epekto ng mapanghusgang isipan ng tao. Sa bahagi ito ng akda ay makikitang si Aling Marta ang sumisimbolo sa mga taong may mapanghusgang isipan na kung saan napakadali lamang para sa kanila ang magbitaw ng paratang laban sa kanilang kapwa kahit walang matibay na ebidensya. Si Adrian, ang batang biktima naman ay sumisimbolo sa mga taong hindi kailanman nakamtan ang hustisyang inaasam dahil sa humahadlang ang kahirapan bilang estado ng pamumuhay. Napakaraming nasayang na buhay dahil sa maling paratang, ngunit hanggang ngayon ay sumisigaw ng hustisya, nararapat lamang nilang makamtan. Ang kalupi ni Benjamin Pascual. Mataas na ang araw na lumabas si Aling Marta sa bakuran ng kanilang maliit na barong-barong upang mamalengke para sa hahandaing mga pagkain para sa pagtatapos ng kanyang anak. Nakarating na siya sa palengke, ngunit nang dumating siya sa pagitnang pasilyo at umakbang-hakbang na, ay siyang paglabas ng humahangos ng isang batang lalaking nakapantalon. Nang maruming maong sa kahabaan ay pinag-ilang lilis na ang laylayan. Nakasuot ito ng libaging kamiseta, punit mula sa balikat hanggang pusod na ikinalitaw ng kanyang butuhan at maruming dibdib. Sa kanilang pagkabangga ay muntik na niyang ikabuwal. Ang siko ng bata ay tumama sa kanyang kaliwang dibdib. Ano ka ba? Bulyaw ni Aling Marta. Kay sikip ng daraanan ay patakbo ka pa kung lumabas? Pasensya na kayo, Ale. Sabi ng bata, hawak nito ang isang maliit na bangus, tig-20 sa loob-loob ni Aling Marta. Ang bata ay takot na nakatingin sa kanya. Hindi ko ho sinasadya, nagmamadali ho ako eh. Pasyensya! Sabi ni Aling Marta. Agad siyang tumalikod at tuloy-tuloy na pumasok. Dumating siya sa tindahan ng tuyong paninda at bumili ng isang kartong mantika. Pagkaraan ay dumukot sa bulsa ng kanyang bestida upang magbayad. Wala na ang kalupi. Napansin ng kaharap ang kanyang anyo. Maya-maya ay parang kidlat na gumuhit sa kanyang alaala ang gusgusing batang kanyang nakabangga. Sa labas, sa harap ng palengke na kinaroroonan ng ilang tindahang maliliit, nakatayo ito sa harap ng isang bilao ng kangkong at sa malas niya ay tumatawad. Maliksi siyang lumapit at binatak ang damit ng bata. Nakita rin kita! Ang sabi niyang humihingal. Ikaw ang dumukot ng pitaka ko? Ano? Huwag kang magkakaila! Ano hong pitaka? Ang sabi ng bata. Wala ho akong kinukuha sa inyong pitaka. May luha ng nakapamintana sa kanyang mga mata at ang uhog at laway ay sabay na umaagos sa kanyang liig, buhat sa likuran ng mga manonood. Kung maaari ay sumama kayo sa amin sa pulisya upang mapag-usapan ng tungkol sa bagay na ito, sabi ng pulis na pinagsumbungan ni Aling Marta. Sumama ang dalawa sa pulisya. Nang makarating sila roon ay iniwan muna sila ng pulis. Hindi na nakapagtimpi si Aling Marta at hinablot ang bata. Sinaktan niya ito. Kahit kapkapan niyo pa ako ay wala kayong makikita sa akin. Sabi ng bata sabay takbo ng walang lingon-lingon. Kasabay nito ang harurot ng isang sasakyan na siya namang dahilan ng pagkaaksidente ng bata. Kahit kapkapan niyo pa ako, wala kayong makikita sa akin. Ang mga huling salita na nasambit ng bata, kasabay din ng pagkawala nito. Namutla si Aling Marta, tila sinisisi ang sarili sa mga pangyayari. Sa kanyang isip, ginawa niya lamang ang dapat gawin ni Numan at para malaman ng lahat na ang nangyayaring ito ay pagbabayad lamang ng bata sa kanyang nagawang kasalanan. Sa kabilang banda, ay naisip niya ang asawa at anak na kanina pa ay naghihintay sa kanya. Inisip niya kung paano makapag-uuwi ng ulam samantalang wala na siyang pera. Nangutang siya sa tindahan. Nang siya ay makauwi, sinalubong siya ng kanyang asawa at anak. Saan po kayo kumuha ng pambili, inay?
Tanong ng anak. Saan pa? Di sa pitaka. Ngunit Marta, naiwan mo ang iyong pitaka, sabi ng kanyang asawa. Noon rin ay naalala ni Aling Marta ang mga katagang sinabi ng bata na kanyang pinagbintangan. Kahit kapkapan niyo pa ako, wala kayong makikita sa akin. Ang aral ng istorya ay huwag manghusga ng tao sa panlabas nitong anyo ng walang sapat na batayan. Isiping maigi ang mga desisyon, dahil marami ang namamatay sa maling akala. Ako si Filipina Rose Stillier, isang estudyante ng BEd 3. At para sa akin, ang kalupi ni Benjamin Pascual ay isang masining na maikling kwento na nagpapakita ng realidad. Maaari itong gamitin sa pagtuturo ng magagandang asal sa mga mag-aaral. Mula dito ay mamumulat sila sa mga isyu ng lipunan sa maagang panahon. Ang pagiging mapanghusga ng isang tao ay likas na sa ating lahat, ngunit ito ay dapat nating iwasan dahil hindi lahat ng naiisip natin ay tama. Maging mabusisi at huwag maging mapagbintang kung wala namang sapat na ebidensya. Ang hindi pantay na trato sa may hirap at may kaya sa buhay ay malinaw pa rin na nakikita sa kasalukuyan, kaya naman masasabi ko na ang kalupi ni Benjamin Pascual ay napapanahon. Ito ang isyu sa lipunan na nararanasan mula noon hanggang ngayon. Maganda ang takbo ng kwento. Hindi ito magulo at ang mga salitang ginamit ay malinaw na naiintindihan. Kakikitaan din ito ng kultura natin bilang isang Pilipino. Ang rekomendasyon ko sa kwentong ito ay dapat na mas pinahaba pa ang wakas. Sabihin ang nangyari kay Andres Reyes at kay Aling Marta dahil nakakabitin ang wakas. Sa kabilang banda, mahusay din ito dahil nag-iiwan siya ng katanungan sa mga mambabasa at maaaring sinasabi ng may akda na ang mambabasa na ang bahala na gumawa sa sarili nilang wakas. Ako naman si Roslyn Dating at narito ang aking implikasyon. Para sa akin, ang kalupi ni Benjamin Pascual ay nagpapamulat sa bawat mambabasa ng realidad ng buhay. Napakaraming pangyayari sa kwento ang nagpapatunay na ang katayuan sa lipunan ay ginagawang batayan ng kung paano itinatrato ang tao sa lipunan at kung paano ang batas ay nagiging hindi makatarungan sa lahat. Sa mga naunang panahon, maging sa kasalukuyan ay napakaraming mga tao ang tumitingin muna sa pisikal na kaanyuan at katayuan. Pagkatapos ay saka na lang pagpapasyahan kung paano tatatuhin ang tao. Madalas din ang mga tao ay napakabilis manghusga sa kanilang kapwa ng walang pruweba. Sa makabagong panahon at teknolohiya, ay hindi na imposible ang ganitong mga pangyayari na kung saan ang isang bahagi lamang ng kwento ang napapakinggan. Pagkatapos ay napakabilis ng magbigay ng hatol at opinyon sa isang bagay o usapin. Ito rin marahil ang nagiging dahilan ng napakaraming mga politikal na usapin sa kasalukuyan. Ang akda ay maaaring maihalin tulad sa napakaraming mga pangyayari katulad nito sa kasalukuyan. Sa kasalukuyan ding panahon, ang batas ay hindi nagiging patas sa lahat ng mga tao. May mga pagkakataon o pangyayari na kung saan ang bawat tao ay hindi nakakatanggap ng pantay na proteksyon at hustisya. Kagaya ng batang si Andres na namatay ng walang kasalanan at hindi pinaniniwalaan. Inimbestigahan ng walang sapat na ebidensya at basihan. Ito ay kasalukuyan nagaganap sa ilalim ng pamamahala sa kasalukuyan dahil sa mga plano at programang ipinapatupad ay nakakalimutan na ang kahalagahan ng buhay ng bawat tao, maging ng karapatang pantao ng bawat isa. At kagaya ng wakas ng kwento, nalalaman ng katotohanan sa katapusan kung kailan ay minagbuwis na ng kanilang buhay. Ako si Roslyn Pempeña at ito ang aking implikasyon. Ang kalupi ni Benjamin Pascual
maipapakita dito ang kalagayan ng mga taong laki sa hirap. Ang pagtrato sa kanya sa lipunan, tulad sa kalupi, na ipapakita na ang mga taong marurumi, ang kasuotan, may mababa na pinag-aralan at mahirap ay madaling mahusgahan ng may mga katayuan sa buhay o sa lipunan. Sa pampolitika naman ay ang pagbibigay ng maling pamamahala sa pagresolba sa isang problema. Sa kalupi, mas naipapakita na may papaboran ang mga may kaya sa buhay at naisasangtabi ang katotohanan dahil natatakpan nito ng mga bulag sa pamahalaan. Ipinapakita na ang hustisya ay para lamang sa mga may katayuan sa lipunan o sa buhay na ipapakita din na wala sa kasarian ang pagbibigay ng hustisya kundi sa bulsa at sa estado sa buhay. Sa aking pamumuhay, na nakikita ko na ang kalupi at ang realidad ay magkamuka. Parehas na ipapakita na ang lipunang kinagalawan sa napapanood at sa realidad ay parehong mapanghusga at bulag sa kayamanan. Mabibigyan ka ng hustisya kung ito ay may pera. Mabibigyan ka ng tamang trato kapag mataas ang iyong posisyon. At naipapakita ang kakayahang mangapak o mamaliit ng kapwa kapag nakakataas ka. Tulad sa kalupi na hindi inaalam ni Aling Marta ang katotohanan at humanap ng ebidensya bago manghusga sa batang nakabunggo niya. At ang realidad na kahit sa huli, wala kang magagawa kahit na ikaw ang agrabyado. Ako si Catherine Perez ng BEd 3 at ito ang aking implikasyon tungkol sa kalupi ni Benjamin. Ang kalupi ni Benjamin Pascual ay nagpapakita ng mga kaganapan na nangyayari sa totoong buhay. Hindi nito ay kinukubli ang mga masalimuot na pangyayari na maaaring maranasan ng isang tao sa lipunan na kanyang kinabibilangan. Sa akdang ito, sa mamumulat ang mga mambabasa sa maaaring sapiti ng Uy, nagre-record to. Yan, Adrian, no? Bakit ganon? Sa akdang ito, mamumulat. Ay, nalagyan ko ng sa. Hala, sorry. Ilagyan na nga ako. Ulit. Sige lang. Ako si Catherine C. Perez ng BEd 3 at ito ang aking implikasyon tungkol sa kalupi ni Benjamin Pascual. Ang kalupi ni Benjamin Pascual ay nagpapakita ng mga kaganapan na nangyayari sa ating lipunan. Ay, mali. Ano ba? Dali nga lang. Last na. Ako si Catherine C. Perez ng BEd 3 at ito ang aking implikasyon tungkol sa kalupi ni Benjamin Pascual. Ang kalupi ni Benjamin Pascual ay nagpapakita ng mga kaganapan na nangyayari sa totoong buhay. Hindi nito ay kinukubli ang mga masalimuot na pangyayari na maaaring maranasan ng isang tao sa lipunan na kanyang nagbibilangan. Sa akdang ito, mamumulat ang mga mambabasa sa maaaring sapitin ng mga taong hinuhusgahan o pinaparatangan ng walang matibay na ebidensya na kung saan ang mga taong nabibilang sa may hirap na pamumuhay ang kadalasang nakakaranas nito. Sila ay madaling mahusgahan dahil sa iba ang pagtingin sa kanila ng mga taong nakakaangat sa buhay. Nakakalungkot mang isipin, ngunit may mga pagkakataon maging ang batas sa Pilipinas ay hindi rin patas. Kung ating pakaiisipin, noong unang panahon pa lamang, ay mayroon na palang mga batang nasasangkot sa karahasan bunga ng kahirapan
Ngunit bakit hanggang ngayon ay walang aksyon ng ating pamahalaan? Tila mas lumalala pa ang kahirapan at mas dumami pa ang mga batang namamatay ng walang kalaban-laban. Isa pa sa nakita ko sa akda ni Benjamin, talagang nasa huli ang pagsisisi, ngunit kahit na ang tao ay magsisi, hindi na niya maibabalik ang maling desisyon na kanyang nagawa. Hindi na nito maibabalik ang mga nawala, lalo higit kung ito ay buhay. Mag-iiwan na lamang ito ng isang masalimuot na alaala. Ito ang akda na magmumulat sa atin na ang hustisya ay para lamang sa nakakaangat sa ating lipunan, ngunit kahit ganun pa man ay huwag mawalan ng pag-asa sapagkat ang katotohanan ay siguradong mapupunyag sa wakas.